Kung sabi po ni Senator Panfilo Lacson, nagkasundo or kumbaga iisa yung gusto ng majority ng Senado na gawing hapon ulit ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang binigay niyang oras kong 2:30 ng hapon hanggang 7:30 ng gabi. Kayo po sa prosecution, ano po ang reaksyon niyo po dito? Kumbaga, mas okay ba talaga na hapon gawin o tsaka one to sawa itong impeachment trial para mapabilis na po yung paglilitis? Opo, kami ay sang-ayon dito po sa panukala ng ating mga kagalang-galang na mga senator judges. Siyempre kami naman, ang gusto naman natin, sabi nga nila, justice delayed, justice denied. Kaya siyempre gusto natin na matapos na rin ito Mhm. na agad-agaran nang hindi nakukompromiso Yeah. ang hustisya na hinihingi natin. Opo. Nung nakalipas po na press conference ng House Prosecution Team, Congressman Chua, ang sabi po ni Attorney Lorna Capunan, tinitingnan na baka hindi na magpresenta ng ibang mga testigo like po sina Colonel sa Dante Lachica at saka si Dennis Nolasco. Kaya lang po ito po, basahin ko po sa inyo. Meron po kasi naging reaction dito si Attorney Rico Domingo, dating Pangulo ng Philippine Bar Association at lead convener ng Movement Against Disinformation. Ang sabi po niya, gaano man kabigat yung naging testimonya ng Special Disbursing Officer na si Gina Acosta, ay yung kailangan pa rin na kumpirmahin ito ni La Chica na dating pinuno nga po ng Vice Presidential Security and Protection Group. Lalo't si La Chica po, umano, sa kanya ibinigay yung 125 million pesos na confidential funds at hindi maituturing na mga casual witness si La Chica at si Colonel Dennis Nolasco dahil kumbaga lubhang mahalaga yung magiging testimonya nila para makumpleto yung presentation ng Article 1. Kayo po bilang kayo po yung nangunguna sa Article 1, ano pong inyong masasabi dito? Hindi pa naman final yung aming desisyon. Siyempre, ang gusto namin, kung sa tingin namin ay matibay na yung aming, kagaya nung sa Article 4, di ba? Nakita naman ninyo, hindi naman lahat na ipresenta Mhm. nung kami ay satisfied na sa naging pahayag ng tatlong unang testigo namin at nakita namin na talagang matibay na, nag-move na kami sa next article. So, Mhm. ganun din naman dito. Kaya, pero wala pa namang definite. Mhm. As of now, lahat yan pinag-uusapan pa at tinitimbang pa namin. In any event, kung sakasakali naman na assuming hindi namin maipresenta to, Mhm. I'm sure baka mamaya yung depensa naman ipipresenta rin sila. Mhm. Mhm. Diba? Opo. Dahil hindi naman porke hindi pinresenta ng prosecution ay hindi na ipipresenta Mhm. ng depensa. Mhm. Pero kung makikita ninyo, yung takbo ng aming latag ng mga presentasyon, Mhm. inuna natin siyempre yung latag doon sa mga bangko na kung saan napatunayan natin na talagang nai-withdraw naman in cold cash Mhm. yung 125 million in 4 instances, ganon din sa DepEd 37.5 million, tatlong beses. Mhm. So pagdating naman dito sa naging COA, dito naman sinabi kung paano naman nagamit itong confidential fund at kung ano yung nagtulak sa kanila para maglabas ng audit observation memo. Mhm. So dito nga hinihingi nga nila yung mga ebidensya kagaya ng mga resibo na pagpapatunay na talagang nagkaroon ng bili na bumili sila ng mga gamot, mga goods at kung ano-ano pa pero wala Mhm. naman na ipakita kaya nga naglabas sila ng notice of suspension Mhm. at notice of disallowance eventually Opo. na hanggang ngayon ay wala pa rin ng mga resibo na hinihingi ng COA. Mhm. Mhm. So with that, ngayon ang pinipresenta na natin yung disbursing officer, si Gina Acosta, Mhm. 'di ba? Opo. And eventually si Edward Farda sa DepEd Mhm. para naman patunayan na bilang disbursing officer, bilang may obligasyon na mag-disburse nito ay hindi naman talaga nila dinisburse. Mhm. Ang talagang nag-disburse nito ay iba na Mhm. wala namang kinalaman na sa pagdi-disburse at hindi naman talaga na otorisado na mag-disburse. Mhm. At ang totoo niyan, buo binigay 125 million dito kay Colonel Lachica. Mhm. At yun nga, sa kautusan ng head of agency na si Vice President. So kung makikita Mhm. ninyo, halos nabubuo na yung kwento. Opo. Mm.
Yun nga po, nabubuo na ang kwento. So, ibig po bang sabihin nito, Congressman na Chua, magbabawas ba kayo ng mga testigo o itutuloy niyo pa rin po kumbaga kung ano po yung initial niyong plano na, ito isasalang si ganitong testigo at, iba pa, ipu-push niyo pa rin po? Titingnan natin kung tingin namin matibay na magbabawas kami ng mga testigo na sa tingin namin ay magpapadagdag lamang ng araw kasi kung makikita mo kagaya niyan na-delay na naman tayo ng 2 araw, Opo, mm. 'di ba? So Mm, ayaw naman natin ng protracted hearing. Ibig sabihin ayaw naman natin ng matagal pa 'to, mhm, 'di ba? Dahil siyempre ang gusto naman natin dito ay mapabilis mhm. at pero hindi masasakripisyo yung substance na gusto naming maipalabas. Opo, At sa palagay naman namin ay napapalabas naman yung mga gusto nating maipalabas. mhm, So kung tingin namin ay solid na, magbabawas po tayo ng mga testigo at magmo-move na tayo sa next mm. na artikulo which is yung unexplained wealth. So ibig po sabihin mukhang matutuloy po kasi nag-press con po si House Prosecutor Terry Ridon. Ang sabi po niya, ang target po ng House Prosecution Team matapos po yung presentation of evidences and witnesses sa katapusan po ng Setyembre. Ibig pong sabihan po ba nito, Congressman Chua, hindi lang po yung Article 1 kundi yung iba pang mga articles by end of September tapos na po lahat. Ganun po yung Yun ang nakita nyo? target namin. Mm. Yun ang target namin. Pero kagaya ngayon, may mga unforeseen event eh. Nagkaroon tayo ng 2 araw na bagyo. Opo. So naantala yung ating presentasyon. So magre-recalibrate kami. Kaya Mhm. nga wini-welcome nga namin no, yung suggestion ng mga senator judges na gawing hapon at awantisawa. So excuse me. Mhm. So with that ay hindi tayo magtutuloy-tuloy yung aming presentasyon. So probably sa susunod, Mhm. yung isang testigo matatapos kasi nangyayari ngayon parang yung isang testigo tatagal pa ng 3 araw, Oo nga po, eh, gano'n nga po. 2 araw. So parang ang Mm, bagal ng usad. opo. Pero ito pong, 31 trial days ng Article 1, yun po talaga mababawasan na talaga, Congressman? Definitely mababawasan 'yan dahil Mm, hindi naman 'yan ang target natin talaga. mhm. Marami kasi diyan, masasabi natin na corroborating witness. Opo, So mm, magko-corroborate lang sila pero kung sa tingin naman natin talagang matibay na, mhm. pwede tayong magbawas. And kung saka-sakali po na matapos na ng House Prosecution Panel yung Article 1, ano po yung susunod na artikulo na inyo pong ipipresent? Kasi kung pagbabatayan po yung una po ninyong sinubmit do sa pre-trial conference, kung di po ako nagkakamali yung issue po ng bribery, pwede po bang or may possibility po ba na magpalit yung usapin ng bribery tsaka yung pong sa allegation ng unexplained wealth? Kasi ang opinion po ng ibang mga tao, kahit po ng mga legal experts, parang magka-connect naman po yung sa issue ng confidential funds tsaka po nung sa issue ng unexplained wealth. Yes, ang magiging susunod namin, ang tinitingnan namin ay yung unexplained wealth. Mhm, So, hindi rin naman tayo sigurado kung pagkatapos ng unexplained wealth, nakita naman natin yung 3 articles ay malinaw na. So, pag-uusapan pa namin kung itutuloy pa natin yung bribery. So, mm. lahat yan under consideration, pati Opo. yung mga testigo. Ayun. And mula po nung nagsimula yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, hindi po siya nagpunta sa mismong impeachment court, 'no, para sumalang or siguro mag-observe po sa mismong korte, pero pumunta po siya sa Senado isang araw. Meron pong nilabas kasi na post si Congressman na Paulo Duterte ng Davao City, ang kapatid po ng Vice Presidente. Ito lang po, basahin ko lang po, Congressman Chua. Porket hindi nakaupo sa hearing room ay maaari nang sabihin na umiiwas na sa accountability yung kanyang kapatid. Ang mahalaga ay ebidensya, due process at patas na pagdinig. Ang inyo pong reaction, Congressman? Well, alam mo, hindi lang naman accountability ang pinag-uusapan dito, kundi respeto sa impeachment court. But in any event, ito naman ay ginagalang natin. At saka ako naman kasi from day one, ang paniniwala ko naman, yung pag-appear ng Vice Presidente ay is a matter of legal strategy yan ng defense. Kung sa tingin nila, mas makakatulong na mismo ang Vice Presidente ay makapagpaliwanag bilang head ng agency o bilang nagbitaw ng mga salita,
ay diskarte yan ng ano ng defense, Mhm. no? Pero siguro dapat nung day one mas maganda kung dumating siya para nagpakita siya ng respeto sa impeachment court. Kasi kung maaalala ninyo nung nagsimula kami sa Committee on Justice, ilang araw din na inimbitahan ng ating Vice Presidente ng Committee on Justice, Opo. pero ni minsan na hindi po ito nagpakita dito. Mhm. So, kaya nga ang paniniwala ng karamihan or ng iba ay hindi niya ginagalang itong proseso ng impeachment, which is nakalagay naman sa ating saligang batas. Pero ulitin ko, sa akin, it's a matter of legal strategy ng Mhm. defense. Opo. Kanina po pala nakausap namin yung tagapagsalita ng Senate Impeachment Court, si Attorney Reginald Tunggol, and he confirmed po na bukas ilalabas na po or ibababa na ng presiding officer si Senator Franz Escudero yung pong posibleng kautusan or desisyon tungkol po dun sa ilang partido na maaring lumalabag na sa sub judice rule. Kayo po ba, ano po ang inyong, kumbaga may paghahanda ba kayo dito? Kumbaga matitiyak nyo rin po ba na tatalima ang House Prosecution Team ano man na magiging pasya ng presiding officer? Of course, tayo naman ginagalang natin ang ating impeachment court, ang ating mga senator judges, lalong-lalo na ang napakahusay na presiding officer natin, si Senator Chis Escudero. Mhm. Nakita naman natin yung kanyang pag-handle ng impeachment, talagang superb, napakagaling. Ang sa amin lang naman kasi, pinapakisuyo lang naman namin dahil alam mo itong impeachment hindi naman kasi ito kagaya ng normal na mga court hearing. Mhm. 'Di ba? Kung saan talagang yung sub judice talagang mariin Mhm. na pinatutupad. Kasi dito sa impeachment process, ito ay imbued with public interest. Yeah. Ang nakatutok dito yung taong bayan at ang pinag-uusapan dito ay pondo ng taong bayan. Ang Mhm. pinag-uusapan dito ay pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating gobyerno. Kaya lahat ng tao ay nakatutok dito at nararapat lamang na maintindihan nila at malaman nila kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng impeachment court. Mhm. Now, bakit ko sinasabi na sana mabigyan kami ng konting flexibility? Kasi ang kalaban namin dito ay fake news, Yeah. Mhm. 'di ba? Mga Mm. naglipa ng fake news. Kaya nga ako natutuwa pagka yung mga legitimate na mga media outlet na kagaya po ninyo, malaki ang magiging papel ninyo dito dahil kasi ito yung avenue para maipaliwanag sa taong bayan kung ano ang naganap, kung ano ang nangyari at kung ano yung mga ebidensya na nailatag ng magkabilang kampo. Mhm. Kasi kung maniniwala tayo, kung makikita ninyo may nangyari na nagkakaroon ng mga splices sa mga video, 'di ba? Kung yun ang makikita, baka maniwala ang mga taong bayan na totoo na ganun nga yung nangyari. Mm. So kung kami naman ay pipigilan na makapagsalita, paano namin mailalahad Opo. yung totoong nangyari? Samantalang kami po, yung prosecution tsaka yung mga defense counsel, kami yung talagang nandodoon. Kami ang Mhm. nakakaalam kung ano talaga ang nangyayari at kung bakit Mhm. ipresenta ang mga nasabing ebidensya. Opo. Na-curious tuloy ako, Congressman Chua. Kayo po ba sa House Prosecution Team, kumbaga meron ba kayong pinagsasabihan, hindi man pinatatahimik 'no, kasi ang weird naman kung patatahimikin ano. Kumbaga pinagsasabihan na, "Uy, mag-ingat kayo sa ipino-post niyo sa halimbawa sa social media, na may kaugnayan dito sa impeachment trial." Meron po bang mga gano'ng instances po na pinagsasabihan niyo yung private prosecutors man o yung mismo mga public prosecutors po? Minsan kasi may naging issue 'di ba, kung maalala ninyo nung nakaraan, naging issue yung pinost ng isang private prosecutor, si Attorney Ligutan. Mhm. Pero ang paniniwala naman kasi namin dun 'no, sa pinost niya, wala naman siyang ni-refer na kahit Wala kanino, po pinangalan, pinangalanan. wala Mhm. siyang tao. Mm. Kumbaga parang pinaliwanag lang niya kung ano yung misleading. Mhm. So sa amin wala namang ano yun, wala namang tingin namin wala namang mali siya, Mhm. bagama't na-offend yung kabilang kampo. Opo. Pero siguro mas maganda kung nabigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag Mhm. yung si Attorney Ligutan. Opo. Pero sa palagay niyo ho ba, kakatigan ng presiding officer yung pong hinihiling niyo na flexibility po? Kasi ako I agree 'no, bilang isang media practitioner, ngayon po hindi lang po sa
usapin ng impeachment trial kasi yung fake news eh, sa iba't ibang mga issue na sobrang lagana po sa social media na ang dami kasing naniniwala, 'di ba? Ang daming mga vulnerable na, uy, kapag nabasa nila, akala nila totoo na, yung pala peke pala or maling-mali talaga. So kayo po, inasahan niyo po ba na hopefully bigyan ng pansin or kumbaga isaalang-alang ng presiding officer yung flexibility po na binabanggit niyo nga po, Congressman Chua? Ayun nga, sana nga yun talaga yung mangyari. In fact, nanawagan nga rin ako na at umapila na sana hindi lang yun ang bigyan ng pagpansin, ano. Sana bigyan din ng opportunity yung mga ilang mga media kagaya po ng malalaking mga media sa atin na mabigyan ng espasyo sa loob ng Senate Hmm, o impeachment hearing. opo. Yung sa ganun, talagang nakikita ng Mm, mga tao kung talagang anong ginagawa naming lahat. mhm, 'Di ba? Kung ano ba yung mga kasi makikita ninyo nagkaroon ng issue tungkol dun sa mga ilang mambabatas na uma-attend, yung mga ibang mga senator judges na mhm, wala naman doon. So, kung siguro may mga talagang mga legitimate na media na nagbabantay, na mhm. nagtutuon dito, tingin ko maiiwasan yung mga ganitong klaseng mga pagkakataon o Mhm. pangyayari. Opo. Isa pa po, Congressman Chua, marami pong nakakapansin na kasi nung first 2 weeks or at least 3 weeks po ng impeachment trial, halos kumpleto yung House Prosecution Team. Nando po yung mga miyembro po ninyo na nakaupo at nag-o-observe sa plenaryo po kung saan isinasagawa yung impeachment trial. Pero nung mga nakalipas na araw, parang umuunti na daw po yung grupo nyo doon, yung kumbaga yung ilang mga uma-attend na mga members ng House Prosecution Team. Pinapaliwanag ko nga po kanina sa ating mga kababayan, may ilan kasi mga house prosecutors na may mga trabaho din naman. Kumbaga hindi lang po ang impeachment ng inyong tinututukan, like po sina Congresswoman De Lima, Congressman Shell Jokno, umattend po sila sa budget deliberations. Pero kayo na po yung magpaliwanag, sir, bakit madalas na Tama po kayo. mm, Tsaka bukod po dito, kasi pertoka kami eh. pertoka, Like for mhm, example ngayon, ako po ang nakatoka dito bilang lead prosecutor ng confidential fund. Siyempre, yung iba naman habang nag-aantay ng kanilang term, pinaghahandaan din yung kanilang pagsalang. So, hindi lang naman ibig sabihin na wala doon, ibig sabihin wala nang ginagawa. Dahil alam po ninyo, yung mga napapanood ninyo sa trial, 80% ng success sa trial ay preparation. mhm, So yung mga kasama po natin, hindi porke wala doon, ibig sabihin wala lang ginagawa. opo, Nagpe-prepare po yun. mhm, So yan, kagaya niyan, pinag-uusapan, sinasala yung mga testigo, ano pa yung mga pupwede, yung mga itatanong. So lahat yan, hindi po ganun kadali yung mga napapanood ninyo. mhm, Ganun kagaya ni ni Congressman Shell Jokno, mm, malaki ang tsaka ni Congresswoman De Lima, malaki yung kanilang mga naiko-contribute dito dahil unang-una sila yung mga experience dito. opo, So may mga pagkakataon na sila yung kasi kunyari ngayon ang nakasalang yung testigo namin si Gina Acosta, mm, yung mga iba pinaghahandaan na yung susunod na testigo. opo, mm, Hinahanda na yun. So ganun po yung ang ginagawa namin preparation. Plus tama po kayo, may mga iba po sa amin kasi na sumasalang pa sa Kongreso, uma-attend ng budget hearing. So bukod doon sa mga respective committees pa namin, may mga chairmanship pa kami. Yung iba naman sa amin nagjo-duty pa sa floor mhm, bilang tama po, mga assistant majority floor leader. mm, So toka-toka pa rin. So kaya nga masasabi natin na hindi porke nandirito kami sa impeachment, napapabayaan na namin yung ibang trabaho namin. mm. So hindi po ganun yan. At saka bukod po dyan, may mga ina-attend pa kami mga problema sa mga distrito pa Opo, namin. totoo po, mm, Nag-a-attend pa kami. Kaya yung trabaho ng isang mambabatas ay 24/7. mhm. Para po kaming 7-Eleven na laging nakabukas. Panghuli na lang po 'no, baka may mensahe po kayo sa ating mga kababayan. Bukas po magre-resume ang impeachment trial. Tama po, babalik po si Ma'am Gina Acosta 'no, for cross-examination po ba, tama po ba? Tama po kayo. Ito naman pong ginagawa natin ay ito po ay usapin ng accountability. Kaya sana po tutukan po natin. Hindi lamang po ito problema
ng kokonti, problema po 'to ng ating bansa at lalong-lalo na ngayon naglipa na ang mga fake news. Sana po maging maingat tayo at sana maging mapagmatyag at magbantay tayo. At sa mga legitimate media po na kagaya po ninyo, maraming salamat sa inyong kontribusyon para sa bayan. Ayan, and with that po, maraming salamat Congressman Joel Chua. Sa ulitin po, mag-ingat po kayo palagi. Maraming salamat, mabuhay po.